Ka mabungahon o maayong adlaw kaninyong tanan na niining usa na pod ka edisyon sa atong media forum nga makita dinhi sa atong Facebook ug YouTube channel. Mao kini ang kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. Karong adlaw nata karon sulod sa Ecoland Terminal pero mas ginatawag kini nga Davao City Overland Transport Terminal. Kung asa ato na nga hisgutan ang mga kalambuan o mga hisgutanan na diin ako, ikaw, kitang tanan, adunay dakong kalambigitan. Di natong langanon pa kay makauban nato ang labaw sa Davao City Overland Transport Terminal. Siyempre, walay lain si Dr. Aisa Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, assalamualaikum. And madayaw Davao, maayong buntag sa tanang naminaw og makakita niining ato ang live edition, no, Yes. sir? Og makita po nato sa Facebook. Yes, salamat kayo sa paghatag og panahon nga gihatag sa atuang kapihan o siyempre kadaghan na gyud ng mga pangutana na gusto nako ipasiwa o gilabi na si Tomas mangutana pod siya pero unahon sa nato kini nga tuang imong role karon kay kapin 14 na katuig isip manager sa Davao City Overland Transport Terminal. So kani unahon sa nato katong mga imong nabuhat, of course within the improvements within the Ecoland Terminal katong mga northbound and southbound nga mga buses o unsa kini ang kalahian karon sa atong nakita compared sa mga previous years na kahitabo dinhi sa Ecoland Terminal. Yes, sir. Tinuod na, no? Mag 15 years na gyud ko karong December. Isip nagdumala ni ining atong Davao City Overland Transport Terminal. Pag-abot nato dire, actually, acting ang ako ang position pa, no? O IC. And nakita gid nato kinsabay wala na sayod sa ato ang Dico Terminal, no. It's a very unique office though under the city government of Davao. I said very unique office. It's because wala lang ta nagatutok sa admin. We have this security unit nato, no, nga kinahanglan tutukan nato ang seguridad sa ato ang mga katawhan nga mga pasahero nga mosulod diri sa ato ang terminal, ang pagmintinar sa ato ang peace and order nga mao gyud ang gusto mahitabo sa ato ang Duterte's family. Aside from that, naatay maintenance. It's because we have these facilities, no, naatay mga buildings nga ato ang i-maintain. And dikot is 1.7 hectares, so kinahanglan pud nga limpyuhon pud nato kay daghan kaayo ang mga pasahero nga nagaari dili lang ang Davao City but entire Philippines. Why I said tibuok Pilipinas? It's because this is the only terminal here in Mindanao na ang ato ang ruta is Luzon, Visayas, and Mindanao. Nga naman, of course, we have this going to Pasay, di ba? And we have this going to Leyte and Bohol, that is Visayas, and our mga provincial or regional nga ruta nato. And third pagyod, this is a terminal, an office, but we are an income generating office. Therefore, I have the quota na kinahanglan i-reach pod nato. So, naatay admin, no? Ang tigbantays because we have more than 80 staff. Aside from that, operation, because I am also the one who is handling our satellite van terminals nga na-address ato ang Davao City. Yes, first, pangutanan nimo unsa ang pagbag-o nga nahimo nato sukad naglingkod ta. Kung wala ko na sayo, the income nga akong naabtan dire is more than 22 million for 1 year. Pagsulod nako, because December, kung wala ko na sayo, naka-reach ta step by step sa naka-reach ta og I think 30 plus pa, no? Oo, kay gina-adjust pa nato kung ako na sayot nasa 39 something. The next year na pud ana sunod-sunod na
bigla na tang naabot og more than 60 plus, and kung wala pud ko masayop, ang pinaka dako ato is naabot og 69. Then before the pandemic, no, nga naka-establish na gyud unta ta, naka-reach ta og more than 17 million with the same amenities and facilities that we have here in the Dicot. Yes. Then, second, no, ato alag yung aras kadawon kasi lisod yun ang mo interview nato, bitaw ka ng mga bright, kaya pangutana po sunod-sunod. O no? So, kinahanglan alert po ta, kaya di nato matupagtanan. So, second po nga nahimo nato is peace and order. Despite nga babae ta, despite that I am a full-blooded Muslim actually, no? But, mura po ta general, colonel, or major, because mo na ang pinakaminos nga men in uniform nga nahimong manager diri sa ato ang terminal major, no? So, kung wa ka na sayo, si Major Adalin, di nahimo po nato nga Public Safety and Command Center nga head po nato. So, for my almost 15 years nga nagdumala diri sa ato ang Dicot Terminal, na maintinar nato ang peace and order. No minor nor major incidents nga reported cases nga nahitabo diri sa ato ang Dicot Terminal. But of course, magpasalamat ko first sa ato ang local government unit of Davao for that, Sir Tomas, no, sir? You know why? Of course, dili po na ako mamintinar ang peace and order diri kung wala ang full support sa ato ang LGU Davao. Tungod kay naa diri ang ato ang mga partners nga men in uniform like the Task Force Davao, ang atong kapulisan, and kaning Public Safety and Command Center nato nga nagatawag gyud po nato. We have this proper coordination with them, no? Aside sa kaning bayaran, no, ang ato ang mga empleyado from the LGU nga kaning ato ang mga civil securities nato nga naa po diri, which is under the budget of the city government of Davao through sa ato ang CTPMO, because we are under the CTPMO, and the rest ato ang Dicot budget nato. So, peace and order na topic na nato, ang ato ang maintenance, ang pagbag-o ng mga infrastructure nga ato ang gihimo diri sa Dicot Terminal. If you can remember sa una, the Dicot Terminal, wala na siya naka-fence, di ba? Open. And honestly, kasi wala na sayod, that our unloading area is na sa Terminal Drive at the back. No, paglingkod yun nato, ang mga problems nga ma-encounter yun nako is daghang musumbong dire tungod kay pagbaba nila, nangawala na ang ilang mga bag sa sakyanan ka, because nasa running board magud na siya, sir, di ba? O so maulay sila baba, ma-open na ang running board, pagtan-aw nila sa ilahang mga bagahe na mga wala, and dili nato ma-easily identify kung asa nahitabo. It's because pwede nga along the way, no, kay naay pasahero nga nanaog or nagka-interchange ba. So para mawala na siya nga issue nga dili ta ma-appeal diri sa ato ang syudad, nga diri nahitabo sa ato ang my first project atong naka-reach ko og I think pag-reach na nako og more than 50 nga income, no, nga nag-propose gyud ko sa city government of Davao through City Economic Enterprise at that time, because we are under the City Economic Enterprise, nga ato ang i-fence ang ato ang terminal. So tungod sa pag-fence nato sa ato ang terminal, nawala ang maong issue. Ingon ka, Ma'am Ice, nga no, ingon ka, wata kabalo nga along the highway na nahitabo or ano. Isa man good po sa nakita na ako while nag-monitor ta dili, why I decided nga i-fence na to is naamang good po ka ng murag mga balay-balay or mga sidewalk diha along the area, di ba? So, ingon ko, if there's a factor nga na ay contribution ang ato ang Dicot Terminal nga diri nahitabo, mo to ang isa nga nakita nako. So, ingon ko, i-fence na to, i-demolish one una nato ng mga sidewalk diha, which is mo ay nakitabo, and nawala ang mga reported na mga incident nga like that. Nakalimot ko, yes, babae lang ta, no, but there's
other way for us to solve those mga problems when it comes to security measures or the security implementation. Nag-request po ta og mga CCTV cameras, di ba? Naana tay CCTV cameras diri sa ato ang sulod sa ato ang terminal, and the baggage X-ray machine, the walk-through machine. Isa po na siya nga dako kaayong natabang sa ato when it comes to security implementation, security measures nato aside from this mga manpower nato. Yes, sir. Okay. So, ma'am, manguta naman po ko in terms na, of course, nakadugay, nga nakaanam-anam, nakadugang ang mga bus units regardless of whatever bus company is. Oh, yes. Makita man nato nga, syempre, with the demand sa tanang mga pasahero nga mo adto sa ilahang tagsa-tagsa ka destination, how does it, ingon na to nga, ma-fit in para lang, syempre, round the clock, 24 Yes. hours, unya na yung mga pasahero nga mo sakay paadto ug pauli sa ilang tansa-tansa ka mga probinsya. Well, di man nato malikayan pod nga at instance nga na ay magwara-wara na pod na mga tao nga caught off guard. Pero unsa nato na pagsulbad ana? Yes, sir. Actually, pagsulod po nato diri 15 years is already a long period, no? Pagsulod nato diri is pipila or gamay-gamay pa ang ato ang mga buses nato. In fact, ang mga bus po nato is medyo kanang mga gamay karon tag-as na kaayo. And first, yun, as what I've said, the depot is a 1.7 hectares, and this Davao City Overland Transport Terminal was constructed year 1984 to 1985. So, lahi lang yun, I think more than 50 years, no? So, kana ang first nga na-observe nato, nga nagka-increase ang population, nagka-increase ang mga pasahero nato, and ang mga buses po nato, nagkadaghan ang units na ay mga additional nga mga ruta. In fact, we already have the ruta Davao City to Marawi City. Ako pa gani ang naka-open ato, no? So, ang mga bus companies po nato, actually, nagapuno po na sila og mga units nila, no? But, naagyo'y tendency, there are times nga medyo magkulang ang atong mga buses during peak days nato, the holidays, the araw ng Davao, no, the Kadayawan is fast approaching, the kaning December nato, and based on experience good sir, the pinaka-peak yun nga nakita po nato, dili lang ako ang naka-observe, even the LTFRB na nagkulang ang bus nato is last election. Grabe ang influx ato ang mga pasahero. Ang ginahimo nato man good sir, pag magkulang ang buses nato is augmentation. Ginapa-apply nato sila og special permit from the LTFRB. That is why that we have this proper coordination with the LTFRB. Kinahanglan na gyud mi meeting of the minds, no? Now, mao na permi ang solution nato, no? Mag-request ang usa ka ruta nga minus ang ilahang ang pasahero, ang ilahang bus i-augment or i-assign atong ruta nga nakita nato nga daghang pasahero. That is why nga special permit ang gina-issue sa ato ang LTFRB. But again, as what I've said, na-experience nato last election nga grabe ang mga pasahero, nagkulang ang ato ang bus units. Accordingly, because we as the bus companies, dili man sa ingon nga nagkulang, naa sila mga bus units. But the problem ang God is, naatay palisiya diri nga 30 minutes intervals sa ato ang mga bus. Dapat mapuno na siya or dili biyahe na ka after 30 minutes. And gi-arrange po na sa mga bus operators nga dapat kanang maabot po ba yun, dayon ba dili mabakantihan po ang ilahang kuan. But as what I've said, during that election, nahurot ang bus nato pagpabiyahe, di ba? So magpaabot na pod ta nga kanus apod na sila makabalik. Yes. Maong madilatar ang paghulat sa ato ang mga pasahero. But of course, there's a proposal again. In fact, as what I've said, no, nga na magyud si Director Llanos, there's a proposal because study first must be done no bago po na sila mag-issue o kanang mga additional units sa mga buses or additional company nga musulod ang certain area
para pandagdag sa katong existing bus nga nagabiyahe diha. But that's the job or within the jurisdiction of the LTFRB na. Okay. Ato sang ipadaplin ng uban pang hospital kay gusto man ako nga katong recent development kay gimuntar na gyud ang free wifi sulod sa DCOT terminal. So usa kini siya. Yes, mauna ang ato ang latest development diri sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal naa natay public free Wi-Fi access diri sa ato ang terminal. That is for free actually. So, ang buhaton lang ana actually how to connect. First is mo ato ta sa ato ang settings, ato setting and ato ang i-select ang kanang Wi-Fi, no? Pagkahuman ana, ato ang i-connect, makita man nato dito. So, makita nato dito ang DICT free Wi-Fi. Then, i-open nato na siya through sa ato ang browser, i-click nato, and na ay mga pangutana dito, ato alang i-click ang agree, no? To start surfing of that free internet Wi-Fi diri sa ato ang DICOT terminal. So, makasulod ka ni ana, sir, 30 minutes actually. But, short po di ay, 30 minutes, mabitin mong puntaan na. No. After 30 minutes, i-disconnect na nimo, tapos i-connect na po nimo. So, makasulod lang gihapon ka. So, kani pangutana man ako is, basin matake advantage man po ang uban, regardless kung kinsa man, nga, maski ng empleyado sa DCOT, dili, gihapon nila gamiton ang Wi-Fi para lang sa ingon natong online gambling o simba ko lang kay basin gamiton man po nila sa pasahero for mag-access sa mga pornographic websites. Yes. So that is the alarming situation na nga ma-take advantage ng ubang mga pasahero nga magahulat. No, because you know why? That internet access is still under the control of the ICT. Okay. So, sila ang magbuot and they can disable once nga kanang mag-download kang mga application, mga videos, or kanang mga pareha na imong iingon nga basig gamiton into gambling, no? Gina-control po na sa ato ang DICT. It's because hinay pod ang kapusgon sa ato ang internet. So, buot ipasabot, simple lang. Ato ang gihimo diri sa ato ang DICOT terminal, aron makatabang ta sa ato ang mga pasahero nga mahutan og kanang ilahang data, no? O kay karon na bagyong panahon na mo, nag-iingon, member man po hinuon ko nga Wi-Fi is live. Diba? Wi-Fi is live na yun karon. Di yung tabay butang sa una, di tabay butang kung wala tayo dala nga cellphone, kung mabilin, ato ang ulian yun na. Pero karon, dili yung tabay butang kung wala data, ang ato ang cellphone, mangita yun ta. So that is when ingon ko nga, change na ron. Wi-Fi is live na. No? So, but, actually, kung ato akong tutuusin, dako magiging kayo na siyang natabang, sir, no? Like, for example, again, i-connect na to sa ato ang Wi-Fi dili. Kung wala kay data, and then, first time pa ni mo ay sa ato ang terminal, o niya, magpasundo di ay ka, di ba? Wa pa yun kay load, no? So, at least, maka-access ka sa ato ang Wi-Fi, ingnon nimo nga naan ako diri sa terminal, diri ko banda, sabang, diri ko naglingkod. So, mao na siya ang isa ka purpose nato. For example po, gikan ka sa inyong lugar, pwede po ka maka-inform sa inyong anay, naan ako diri, labi na sa itong mga estudyante, naabot na ko. So, mga ingana ang intention nato. Ginalikayan na ito na sir ng katong imuhang ingon nga magputay silang apps para lang gamble sila, di ba? Kay uso na jud kaning live po no. Paldo. Yes. So, mao na siya sir. And again, katong ingon nga sa mga bago nato nga development,
na atay existing naman yun yung atong CCTV cameras so kada kalingkod na tano because gi-improve na to tapos karon atay 32 CCTV cameras. Okay. Actually, our CCTV cameras is directly connected sa atong public safety and command center. That is why nga makita yun. And naatay tulo ka walk-through machine, tulo ka baggage x-ray machine. And actually, gi-appeal lang gihapon na nako tungod kay makita man nato sa ato ang monitoring na ay mga area nga murag dili pa kaayo klaro ang makita siya pero dili clear ang vision sa mga tao. So, nagpa-additional na po ta purchase request nga 19 CCTV cameras. Okay. Third nga pagbag-o nato. Sige dyan ko kanang dili man banatan, it's because love dyan ko sa mga partners nako nga mga taga-media. In fact, they're giving me the opportunity nga mo depend yun pag naa sila madungog nga mga issues nato, no? But masumbungan ta usahay yun amatay sa itong city reports po nato, no? Regarding aning atong comfort rooms nato, no? Because naatay comfort room existing nga duhade. Kaning bag-o nato actually sa ako po nga time nga ato agyud ni request, no? That is for free. Kanang sa ubos ini ko sulod ta makita dayon nato sa atbang. That is for free. Na ay ikaduha nato nga CR nga maybe kaedad yun na sa ato ang Dico Terminal kay pag-abot na ako dali existing man yun na kanang linya bitaw sa mga karinderya sir, no. So what would you expect sa usa ka CR nga 1984 1985 constructed, di ba? Bisag unsaon nimo paglimpyo kay limpyo man gyud siya kung tan-aw nimo sa ibabaw, pero ang sa ilalom puno na bisag unsaon nimo gahabwa dili jud malikayan nga nagidikit na dito ang mga foul odors, di ba? So mo alis nga jud na siya. So mao po na ang usahay nga mga ginabanat sa ato ano. But to answer, it's because I'm the type of person nga bisag ano na ang mga complaint ginahimo na akong constructive na siya. It's because the more pud ko nga magka-idea kung unsa ang dapat nako nga the more nga i-improve, di ba? Sa kadaghan sa atong ginahuna-una diri minsan dili na nato mahinumduman Sir Tomas, no? So mo na siya kung unsa mga feedbacks ako dili jud ko masuko labaw na ka ng mga mukatawa na lang ko. It's because labaw nag-realize na kung tama pud, no? Tama pud. That is why nga ang hangin yun ako sa mga media nato ng partners nga i-inform lang pud ko ninyo ha and give me the opportunity nga makadepensa sa ako ang sarili kay kung dili nato madipinsahan hala ato ang isulat na lang kay para mapahitaan nato paagi, di ba? Nga masulbad nato o ingana lang ta kasimple na. So and response anang mga reklamo is because dili gyud pud na nako mapastop pa, you know. The Dico Terminal, pinaka-minimum nato nga pasahero every day based on our competition is 50,000 a day. O una-una dili na siya peak days nato. So, 50,000 bisag 1/4 lang ni ana ang mogamit og CR, di ba? So di gyud ma-accommodate sa ato ang isa ka public CR. So what we did, nag-request na punta sa ato ang LGU Davao nga hatagan na punta project nga comfort room and nahuman na gyud ang maong isa na pud nato ka building nga comfort rooms na ay female na ay male na ay PWD and senior citizen nato and ang location pa gyud niya na sa southbound, no? Para ang mugamit og CR nga tuwa sa southbound dili na mulabang kay naa man diri sa northbound area ang ato ang existing nato nga CR. So mo na ikatulong nga mga latest actually within this year pa na siya. In fact kanang bag-o nato nga comfort room nahuman na siya pero wala na ako na abrehe kay nakulangan ang budget, wala na pinturahe, no, og ang tiles, but ready to use again ay kuryente na natay tubig. Ikaupat pod nato nga karong gihapon tuigan nato na human is drainage. Kita na sayod gyud dili lang ang ato ang Dico Terminal ang nay magbaha, but naayod ay mga areas po diri sa atong syudad, no, nga magbaha because of the climate change. And I still remember sa una nga according sa usa nga nahimong head diha sa ato ang drainage is tungod kay
ang ato ang yuta karon is na ilanom ang dagat nato mo nagpaibabaw no. Oh yes, so labaw na pag high tide diri na mo padung sa ato ang sa yuta ang maong tubig. So mao pud na ang isa ka cause daw nganong ang nagabaha ta. So ang gihimo pud nato na ay area pud nato diha sa sulod sa ato ang terminal nga magbaha. So ato ang ibutang project nga drainage. So nahuman na pud siya, though this is by phase. So, Tomas, nakakawala na. Murag tanan na speaker naman. Pero unsa pa ang mga plano sunod nga ma-increase pa ang improvement sa atong terminal, ma'am, sa mga plano nimo? Kaya karon mo cater og 50,000 daily, so nagkadako kaya population po sa Davao nag-increase po. So unsa pa yung mga plano na dili pud ta makulang sa buses na makulit ang tanan mga wasay. So mga plano nimo sa umaabot pa nga imong ipatuman gyapon para sa increase sa atong improvement sa terminal. naminaw lang si Sir Tomas no, pero tumbok ko dayon ang pangutana ba. Naala mo, duha maning ako ang teacher diri sa pangutana oy. Kunya there are times sa balong mutukar gyud ning ako ang pagkaango-ango ko nga makalibot bitaw ko. Focus jud ko. Okay, thank you so much Sir Tomas for asking that no. Ang pangutana nimo ang mutubag na pud ana ang ato ang future plans for this Dico terminal. Okay. First muna nga i-explain nako ang kita na sayon that the city government of Davao adunay plano nga to have our 3 satellite bus terminals no, i-upgrade ang ato ang terminal, but nakita sa ato ang LGU nga ang ato ang terminal karon is naa sa heart of the city, in fact facing the Hall of Justice natay mga office pagyud diha no, and grabe na ang congestion nato dere because as what I said again, nagkadaghan ang ato ang mga buses pod o ang mga musakayay. So na ay plano to ang city of Davao nga ang ato ang ruta mahimo mga terminals mahimong tulo. First is kaning diha sa ato ang Turil kay going to south kanang ato ang mga Jensan, Cotabato, Digos diha ang ilang location. Second kaning going to Cagayan de Oro City nga diha na pud nila ibutang pod sa Kalinan. So third, kaning mga ruta po nato nga going to Tagum sa Banang Butuan, mga anak nga diha po nila ibutang sa Punawan. Okay? But of course, kabalot nga dako-dako ang gastos ana, dako-dako ang iprepara because the buildings, the yuta, the manpower. So, wala po nagpasabot Sir Tomas nga tungod ni ana ang proyekto and dili lang po nato o butangan og mga bisa ginagmay lang ang mga improvement diri sa ato ang terminal no. So, before the proposal or before that 3 proposals we're having 3 satellite terminals nato naagyud tay gipa-aprobahan unta nga budget nga kana bitaw mga karinderya nato nga o truhon jud unta na actually grabe ang suporta sa ato ang LGU. That was 54 million unta and it was approved no. So sa dihang mo to atuan na untay ipa-implement, we were informed to hold in abeyance muna because of that plan to have 3 bus terminals, and the plan for that bus terminals manggod Sir Mas is pati ning mga vans nato kaning mga satellite bus terminals nato actually that is private but still under my supervision diha gyapon na siya ibutang no. So again wala nato na implement ang 54 million tungod kay basig masayang daw nga ato ang i-implement ang maong project nga kuan kanang dili na nato mapahimusnan kay basig ma-transfer ta no. So since murag wala pa man jud pod no, so ingon ko murag dili pwede nga kanang dili nato ipaayo itarong ang ato ang terminal no. That is why nga naaprubahan ko ato ang CR and nagtry na pud ko og propose for another budget, but this time actually gi-coordinate na ko kay Attorney Dwight Domingo being the head of the technical working group anang city bus nato.
di ba? So, naaprubahan na ako, I think, 15 million. And the plan for us is by phase. Nga kanang diya sa ato ang mga karinderya. Dili yun mahumantanan. By phase lang muna. Para at least na ay makita po nga kanang mga pagbago pa changes nato. So, ang nakikoordinate sa kang Attorney Dwight kay ang iyahang naman siya architect diha siguro kung basic ang building ang style sa ato ang building nga kanang magamit gihapon in the future kung kinsa may mogamit aning ato ang 1.7 hectares nga terminal. So mao na ang first na pod. Second, kani bitang passengers lounge nato, entrance, di ba? Kita na sayod sa una aircon man gyud sa ubos, waiting area for the passengers nga aircon, no? Naaputay CR diha actually. So tungod atong sige linog, so na ay mga portion nga na damage. Ingon duka naman tumong aysa, ano wala man tunimo na pa ang hitay paagi actually napangitaan nato paagi, no? And very supportive yun ang ato ang LGU. Naa sila gihatag nga budget for that. Kaya lang dito na po sa pag-study sa structure sa moong building nga usaha nangayo po ang atong city engineers office o kanang advice from the structural engineer, like po din ng civil engineer, no? Like the structural engineer, kasi ang plan natin is to rehab, repair lang siya. But again, the findings atong na po is ino na dili otrohon jud siya, no? So, nangayon na po another opinion kung sa bagyod, otrohon nato, i-reconstruct nato, or i-rehab nato. So, I think last month, we were informed nga pwede na po daw siya kagipa tan-aw na po another opinion pwede na po daw siya nga i-rehab. So we have a budget for that. I think kung ako na sa 10 million. So kung puhon mag-go na ng pag-rehab sa ato ang passengers lounge, actually na atay mga pagbago sa iyang sulod kita na sayo that the second floor is utilized sa ato ang task force Davao, no? Diha sila nagastay para manaog dayon sila diretso po diha sa ato ang ilahang entrance. But ang ubos na to waiting area for the passengers na diha ang ato ang breastfeeding room, but na ako yung mga bago nga proposal ni Ana nga hopefully kuan po siya no ma-approve. First is murag ibutang nato diya ang public assistance counter nga paging po ba na kung naay mga kuan manindot ang ato ang paging madungog murag sa airport gani sir, no? And ang pinaka-good sir is that because I am a full-blooded Muslim, I am a Maranao ug Haji pagyud ko sir, no? And maulaw ko kanang nabitay mga Muslim nga mangutanan sa ako, ma'am, asa inyong prayer room dire? Oo, so mata ako because ako pa yun ang manager dire nga usa ka Muslim. So mao na ang propose po nako nga mabutangan po siya og prayer room. But of course dili ko bias, you know that, no? So kung naa man ganit tay prayer room, na po intended for the Catholic pod nga murag gamay chapel bay tawag ana sa inyo nga maka-pray gyud pod sila. Kay kita bayan na sayod nga that dito is 24 hours in operation. So there are times nga ang pasahero nato magulat, di ba? So na po yung mga religious, at least na ay area for them nga maampuan. So mga ingana sir Tomas nga mga proposal nato ang uban is na-approve na nga ato na pong paghahulat doon nga ma-implement na po nato diri sa ato ang Dico Terminal. Akong pangutana po kay although very redundant man ning complaints sa mga tao nga na maggihapoy yung mag-atang nga mga pasahero nga dili nauganan kay nay problema man god kay ang uban kay na may mga bus na nag-standby diya sa I think wala pa sa kanto Shrine Hills kung ako masayo. Yes, and I already nakita man ako pag-agi for several times pero syempre na magyapo yung mga yatangan ng mga pasahero na dili bus stop yun. Yes. So kani para mapasabot man nato sa mga nagalantaw o mga nagapaminaw aning atong media forum diri jud sa terminal nga ilang sakyan regardless if bus or van na ilang sakyan. Yes. First is that thank you nga nangutana na pud kani ana sa ako it's because actually gahapon I think nga
gitawagan ta diri sa usa ninyo kakauban nga taga media is Yes. because nakita gyud po niya na actualan gyud po niya siya daw gyud ang nakakita, so gitawagan po ta na. Ako alang yung i-explain sa tanan ha. Actually ako po napuno jud po og negative po ana both sa ato ang mga katawhan nga dili nato ma-implement katong gusto mo suporta ni ana no nga nganong naatay palisiya dili nato ma-implement o kato pong mga tao pod nga nagasakay diha. Okay. Ingani na siya, sir. Naatay city ordinance sa gyud na the mother ordinance of creating the Davao City Overland Transport Terminal is Ordinance 110. No, katong 1984 ingon nga it was constructed. Kanang mother ordinance na sige na siyang mga amindahan, na mga portion, na mga article and section nga di pang amindahan. But when it comes to the stipulation nga nag-ingon that we only have one bus terminal and the loading and unloading must be here in the terminal, wala pa yun na amindahin. Okay. Second, tungod sa tuon jud nako sige research nakita pa gyud nako ang executive order sa ato ang former president nga former mayor nato nga Rodrigo Roa Duterte nga gi-issue nga nag-ingon gyud siya that the loading and unloading for security reason diri gyud sa ato ang Depot Terminal. Now, paglingkod nato existing na siya. And again, tungod kay naningkamot pud ta when it comes to the strict implementation of security measures o aron ang mga pasahero pud nato maabot sila sa ilang destination nga in good health. And again, ang pinaka-reason is kita na sayod ang ato ang mga neighboring provinces, municipalities, and cities na mga panghitabo nga pagpamumba, right? Yes. Okay. Mao to nga nag-propose na pud ta sa DCOT board o board resolution nga reiterating or atuang i-remind na po both ang mga katawhan, ang atuang mga bus operators, drivers regarding that ordinance. Maong namugna ang maong policy nato nga no pick up policy. Okay. Mao na ang legal basis for that. Second, naa naman tay balaod Ma'am Aisa, nganong di maghapon na ma-implement. Honestly speaking, sir ha, being the manager of the Depot Terminal, maogyud na ordinance resolution nga naglisod kog implement. But don't judge first. Ayaw ko ninyo i-negative. Gibuhat nato ang tanan-tanan, but the problem is that kind of ordinance and board resolution nagkinahanglan of proper coordination and cooperation, not only for the local agencies, but including the national agencies. You know why? Because being the manager of the Depot Terminal, I don't have the police power to apprehend those violators because that is already outside of my area of responsibility, the Depot Terminal. Tama? Diba? So, proper coordination and wala po kung nagkulang o proper coordination, both the local and national, who are those involved? These mga main NPOPs nato, diba? But, like for example, sa local nato, si TTMO, under man gyud sa si TTMO, amo agid na ginasolusyon na together with Colonel Abudi. Ginapapanakop jud nato ang ato ang mga si TTMO. Second, naagid tay proper coordination with the LTO and the LTFRB mo ari magani pud na sila, no? Mga tanong sa ang pag-implement, the highway patrol, the traffic group nato. And isa nga nakita po nako, maybe the ratio and proportion no sa ato ang mga katawhan ug sa ato ang mga main enforcers no, dili ta manghinaw but ato po ginatanaw ang mga possibility. Third, okay, this is a kind of ordinance nga dili lang ang mo implement, dili lang ang naghimo ang mo trabaho, but ang pinaka-importante, self-discipline sa mga tao. Diba? O, maong ingon ko nga, lisod kaayo kay dili maano ba tanan. It requires coordination and cooperation. We, the people in the government, ginahimo na mo ang tanan. That is why nga ingon ko nga, ako na banatan jud ko, anak, di man unta ako politician, oy. Adugayan gani, mag-city councilor na lang ko.
Yes, kay Kano. Oo. Pabanatan ko lang. Ano, wala ko'y choice, sir, ha? O, pareha na. Mangyareklamo to patuos sa maong balaod. Si Ma'am Aisa, sige, implement nga naman lang yan mo implement. So, the feedback sa ako, okay. Ang mga katawan po, bingon po, kani si Ma'am Aisa, sige, og implement himo og balaod, nga wa siya gahuna-una sa amua. Ako, gikan ko og Torel, ha? Unya mo anha pa ko sa terminal para mo sakay. Pila pa ang pamasahin nako unta na may moagi diri nga bus diri sa Toril. So asa mo puto sa ako alang gihapon. It's because wala sila kabalo nga that balaod is dili ako tighimo ana. I'm not the mga counselor nga mo ay naga panday sa ato ang mga balaod, di ba? Igo ra ko mo implement ni ana pag mahuman. Kaya lang implement lagi pero mo lang gihapon yes mo implement ko ana nga balaod but with limited power mo nang gingon ako that I don't have the police power to apprehend those violators. So, nagkinahanglan og proper coordination and cooperation natong o matag isa, di ba? Magkonsiyan na lang ko, Sir Tomas, no? Wala ko choice. Paghimo na kay balaod. Ikaw rata nag-implement, ana. Pero dili po na nako kaya. So, tanang conclusion sa ako ang nagbumirang. But, ing-ani man gud siya, no? Being a law graduate, ing-ani ni siya. Ang atong mga konsihal kay diri man sa City nagapanday og mga balaod nga giistudyohan gyud na for the benefit of the general welfare, no, sa kadaghanan sa ato ang publiko. Dili po na sila magpanday og mga balaod nga kanang makadaot sa ato no. Ginapanday na nila, it's kabalo ko ana, it's because gikan pud ko sa sa guni ang panlungsod. Dili ko konsihal pero di ka researcher o chief of staff sa una, no? So, kabalo ko ana kay kami ang naga-research ana kung unsa ni siya unsay advantage, unsay disadvantage, unsay effect na gyud na mo gawas gyud na siya. Pero ang ato ang i-follow kung unsa ang naas ato ang constitution nga for the benefit of the public welfare nato o general public nato. So mao na siya ang ato ang tulo. Kinahanglan lang yun ang self-discipline. Yes. Kung wala ka ana, wala padulngan. Kung siyang balaod mo isundon. Pero sa mo kita magong Pilipino, nabatasan nato mo bisag pedestrian lane lang gani. Dili mo subay. Di gani mo subay. Pero ngano man lang kung kita mo atog laing nasod. Correct. Malagi ta mo subay sa ilang balaod. Tinuod jud dito. Ano dili sa ato sa Pilipinas? Ano? Pedestrian lane lang subayon. Dili pa ka mo subay. Nya dito mahadlok kita sa ilaha. Basura, sigarit ba sa lamay? Sa lain lugar. Dili mo mahimo. Bisag unsa kita man gyud honestly nakita man jud nato one of a politician nga makaingon ta nga modelo gyud is kani mo Duterte, di ba? Yes. With all the kanang mga balaod nga ilahang ipapanday, ipa-implement nila, in fact nahimo tang role model na Davao City, no? Ma-implement na siya kana bitang mag-follow pod ang mga katawhan, di ba? And remember, mo nang giingon na topic nako na siya. Whatever the result nga kung unsa ta ka disiplinado nga mga taga Davao City, dili lang na manon sa Pilipinas even to other countries. During the time nga presidente si Mayor Rodrigo Duterte, syempre mag-atuan man jud ko kay mga trainings and seminars, no? Pag naanay mo doon sa imuhang ka na magulat magyud mi mag-ana inod ya taga saan pala kayo, syempre pag magtagalog ta halata magyud hapong Bisaya yun ta kay kayo. So the next nang pangutana, taga saan pala kayo ma'am? From Davao City. Proud kaayo no. Ang pag-ingon ni mga Davao City, grabe gyud po ang respeto nila. So unta ing ana na lang gyud ang ato ang ipadayon, no. Nagtrabaho ang ato ang mga taga-gobyerno, kita po ng mga private individuals or even these mga private companies, mutabang ta na pa di pinalimtan gyud po, no. Katong ingon ko nga dili lang na sa kuha. Dako pud kaayo role ang ato ang mga stakeholders kani bus operators nato, di ba? Kay mo ni ginaingon nga
Actually, one time nagipatawag na ako sila for a meeting. Nganong mas gusto ko ang makadakop yun sa ilaha is kaning mga national law. That ordinance sa manggani or kanang resolution nga no pick up policy actually na ay national law pud anak sa akong sige research na apoy LT4RB memorandum nga nag-ingon dito nga the loading and unloading and should be terminal to terminal and point to point. That is why nga sila po, aside sa ato ang local nga ordinances and resolution, makapanakop yun sila. Kay naa po na sa ilahang national memorandum. And mas dako pa ang penalties nila. Kita dari sa pag local city TMO ang makadako. Limited naman na siya. I think basta 500, 1,000 inana lang. Whereas, pag ang national enforcers, ang makadakop ni Ana, if I am not mistaken, first offense is 5,000. No, para sa driver na siya. Second offense, 10,000 na ang tikopin mo. Plus, ang bus pag yun nimo is suspended na dili sa pagbiyahe on pila ka. Third offense niya, second offense pa lang daan involved na ang bus operator, di ba? Aside from driver. Then pagka third offense 15,000 plus dili na i-renew ang frankisa sa maong bus. Okay. So, kung ang ipangutanan na po nimo Sir Tomas, gihimo ba na sa ato ang mga traffic enforcers? Yes, ako nagpangutanak ko sa ato ang CTPMO, daghan silang na-issuehan, anak. Kadtong nag-aripod or pag natin meeting together with these national agencies, ingon po sila, yes, na sila matutupihan. Maybe, the more na ito nga ipastrict ang pag-implement ni anang ato ang balaod o kato na kinahanglan punta o disiplina sa ato ang mga katawhan. Diba? Actually, katulingon ko ganina nga na ay tawag sa ako sa ninyo kauban. If I am not mistaken, si Sir Randy Cañedo to eh. Oo, no. Oo. Gahapon pa yun. So, nag-commit na, nag-promise na, kay explain na nato kung sa limited lang po ang ato ang power. But I inform him, kay na-picture lang daw niya, rest assured, the first thing nga akong buhaton is, i-forward lang ng pictures ako kay magsulat ko sa bus operator o bus company kung unsa na nga bus. And i-remind nato sila anang balaod na both the local and national, and if possible, they have to kanang i-reprimand nila ilahang driver kung nagatabang yun po sila sa ato sa pag-implement ni Ana. Aside from that, ingon ko, because I don't have the police power, the authority to apprehend those violators, but I will remind again our main MTOPs regarding that palisiya nga still existing hapon. Ma'am, napo ko'y reklamo, bahalag mga suko ang uban sa o sa imuha. Pero kani, aside sa Shrine Hill sa kanto, wala pa kanto, murag gihimo naman po ng nay bus stop dito sa almost sa buhangin. Kung kani, na-obserban po na ako na nay mga bus nga nagapara dito kaya sa buhangin, pero murag lapas ata sa buhangin gymnasium. So, mana akong maobserbahan. Pero I will try to visualize kung ako nang... Tama na. Okay. Tama na. It's because duha jud ka area ang naabot sa atoa. Kanang diha sa shrine facing the DILG, siguro na office, no? Yes. O kanang sa may sabungan, murag something duol-duol diha nga area. Yes. O ang ikaduha nga sige complain nato kanang sa buhangin. Yes, ma'am. So, confirmed din na siya kay actually isa po na sa nahimuan po nato og action, but the problem is gabalik-balik ang issue, di ba? Masulbad nato kanang maghimo ko og mga communication sa mga people or office nga involved, hatagan nilang solusyon o ana-ana. Then pagbalik na po, kay there are times po nga nag-aagi siya to diha kay na po ko gina-monitor nga checkpoint nato diha sa unahan mo. Ingon ko na ana po gihapon. Self-discipline yun. Tama yun si Sir Tomas. Mo lagi na pinakatampal yun sa to ang mga ayaw gani ron dahil sa may subungan, dili na kaya ko sa una sa upat ka bus na kayo maglaray. So karon mura ko na pag open siya na CCTV mo gabantay.
Yun lang. Actually, ang gihimo sa ato ang sa local sa city is mo na ipabutangan og city TMO. But kanto actually maghimo pud og report ana kay Sir Abodino kayo mo pud mention man gito ni Sir Randy po kaniya nga naay city TMO pero ambot wala ba to na madlong or ang sa bato dili pod nato siya i-direct it's because kana man gud nga area is kuan yun na siya kasi daghan di ba agianan yun na siya like going to Shrine mo diretso ka sa Matina napapagi busy nga kuan ba so basig wala po nakita man yun or basig di na mo paigo ang iyang lawas no kung asa ang unuhon niya but mupod akong gingon kay Sir Randy nga maghimo kong report pud ana black and white kay Sir Pagudi. Ani, murag napalapdan man nimo imong pag-explicar sa katawhan pero musang ko nako sa duha ka ulahing pangutana kay gusto nako pangutanon nako within the terminal. Magpahigayon pagyapon ang ingon nato surprise random drug test sa mga driver, sa mga bus o mga van regardless kay syempre ma-caught off guard man pud ang uban kay dili na makontrol kay usahay manggod ambot unsa may gihimo sa driver kay basta nagsurang-surang og no drive for whatever reason. Yes. Very good. Again, puntos na punta dihan. It's because ang ato ang kadayawan is fast approaching. Yes. Diba? And as what I've said, isa na sa ato ang peak days na to. Yes, actually, naki-coordinate po ko ana sa ato ang mga bus operators, especially these big bus companies, to have their own random drug test sa ilahang mga empleyado. Particularly the big bus companies, it's because aware ko nga ang mga ruta nila is mga lagyo, di ba? But aside from that, the local government unit of Davao in partnership with these national agencies ng mga office like the PDEA, LTO, LTFRB, partner po gap niya ang mga kapulisan nato, no? And through the Davao City Overland Transport Terminal under the CTTMO, usap partners ni Ana nga naagit ay mga random drug test aning mga peak nato nga mga bulan mga adlaw. So that is for the ingon ta nga that is intended for the driver. No, actually una to nga ang driver maoy nagadala sa manubila nga nagadala sa kinabuhi sa mga pasahero nga nagasakay anang bus. So dili lang na para sa driver, that is again balik na for the welfare of the public. Diba? Ay ang nagsakay sa iya. So maong dili na siya pwede nga mo refuse ang maong mga driver. And honestly, kaning agim murag na nag-positive na dismaya gani ko no di na ko mahatag ang figures sa basta na nag-positive nalipay na unta ako atong before aning last perfect yun unta nga wala na nag-positive so kani pong ato ang mga driver po no wala nila ginahuna-una lagi nga ang kinabuhi sa mga pasahero is nag-agad sila ang mga kamot nga nag-drive sila bisag kana lang po ang ilang una-unaon but in relation to that again kay mao ni akong ginaingon nga di gyud nato ma-perfect despite sa ato ang mga paningkamot mao po na siya nga naibalaod si memorandum nga gipagawas ang atong LTFRB nga dapat kaning mga drivers nato nga ang ruta is mga lagyo like Davao to Cagayan de Oro City nga dapat na ay duha ka driver. Yes, puli-puli. Maupod na ang isang solution po sa maong mga problema. Pero from Davao to Marawi, isa lang yung mga driver. Murag isa lang, duha man siguro, duha daw. Duha ka, medyo layo-layo. Do, actually, naamantay kaning ruta nato, no, Davao to Cagayan, layo na siya, murag na 300 siya duha. Kilometers. Oo, so, kaning ato ang Davao to Marawi, actually, di na sila moagi og Cagayan. Lahi nga agianan ng ilang maagian. So, according sa duha po na siya, kay layo na siya. So, para makarest ko lang. Yes. Mata sa driver. Kinahanglan din Sir Tomas, it's because ako nag-uli anong yung lanag ng North Ilo.
then naman yung driver. So kami nga mga pasahero tanan puro yun may kabalo mo drive kay pag makatulog yun ang driver. Di ba? Makita na nimo ang driver kung katulgo na sa mata ba, kung tanaw ng mata niya, murag mailan man nga, murag kinahanglan ma-rest ang iyang mata. Oo. Mailan yung Kana it's either kung gusto ka dalit mo, lagi ka reserve nga driver. Ako drive. Okay. Murag sangko na ta sa tuwang laing pangutana daghan unta kung mga pangutana pero syempre gusto nako nga masulit ni ining ato ang pagbisita dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal. Ulahin na kung pangutana Ma'am Aisa in terms sa tong mga bus units within the terminal. Was there an instance po nga naga-check ang LTFRB or LTO in terms nga naay mga ingon nato mga content sa while na nagabiyahe kanang mga on the road ba nang mutan-aw sila ng mga pelikula doon na ba'y instance nga medyo nasakpan nga dili parental guidance or rated G nga mga pelikula o doon na naman nag before pero na ba na nasakpan? Ang pagkaalam ko rin, first is kaning low bagets na to when it comes to the capacity sa usa ka bus nga mo biyahe kung kompleto ba na siya kung okay ba ang kanagihang second is yes kita nasayod nga na magdugtay mga TV sa ato ang mga and ako aware ni ana through sa ato ang mga bus companies nga ginamonitor pud na nila gina-control man yata na nila kung unsa lang tong pwede nga ipagawas diha na-aware ta niya na it's because one time napili pa doon sa ato ang kanapitag ibutang pod nato diha iba kita pod nato ni ato ang programa bitaw mga bata nga ipang sa ganitong term anak ka ng ibiyahe sa child trafficking mga ina-anak so napon na nga kanang ipakita kung diha para at least makita kung may awareness po sa ang mga katawan so ginamonitor na sa bus companies nato and there is ato ang terminal during peak days nato as what I've said both the LTO, LTFRB, the PDEA and the MEM in uniform nag-aari ko na sila o ginasakan na nila ginatanaw nila. But as to kanang mga nadakpan is sorry dili ko makahatag og detalye anak because that is beyond my area of jurisdiction. It's the MEM in uniform nga po na siya. Usahay man po nga na yung mga ingon natong patago nata caught off guard na ba kay usahay kung dili ipagaw sa pelikula nga pang bata or pang general kay ako biyahe naman po to and fro di na ako isulti asa ko nagabiyahe pero just for the sake of the people para lang siguro dili na to ma-occur katong while nagabiyahe even at night. Yes. So dapat yun isa po na sir nga katong inyo lagita nga kita mismo nga mga civilian magmat mo katong natay sa nga pag naatay mas makita nga dili kaya aya nga kabalota nga dili dapat we have to report it or we have to ako mismo diri sa ato ang terminal mga ing-ana despite nga pasig do gina-control na sa mga bus operators but along the way wala kabalo it's the conductor and driver lang parang yun nga aron di ta katulog kani ang ato ang ipa-view di ba o palabas so dapat po magpakabana po ang mga pasahero nga musumbong gid sila because we are aware nga bawal gyud na pag may nakita magsalita yan tama Davao gyapon na ako diba slogan pag may nakita magsalita okay. So niabot na ta sa oras de peligro kay wala namatay igong oras daghan na unta po mga pangutana pero syempre ato nang i-reserve sa uban pang mga edisyon sa tuwang kapihan. So imo na lamang mensahe o mga pagpanapos ni ato mga nagalantaw karon o dili pa kini ang ulahi kay mo balik-balik ra gyapon ni sa sunod higayon. Imo nang oras Ma'am Aisa Yusop.
Yes, una sa tanan, mapasalamaton kaayo ko sa inyo for giving me the chance, the opportunity nga ma-live ko ninyo diri nga interview. It's because dako kaayo nigtabang sa ato ang mga katawhan when it comes to information dissemination of what is happening or what was happening diri sa ato ang nag-inusara nga bus terminal sa Davao City nga the biggest terminal in the Mindanao, no? And second, alang usab sa ato ang mga pasahero, sa ato ang mga constituents, please follow the policies, guidelines, and ordinances nga ato ang ginapatuman diri sa ato ang syudad. Ato ang una-unaon nga ginahimo na sa ato ang local government o unit of Davao alang sa ato ang kaayuhan. Wa gihimuon siguro ang ato ang gobyerno mo ang makadaot sa ato kay ato gyud nang ginatan-aw nga for the benefits sa katawhan. And third, please, kung unsa ang ginabawal nato diri sa terminal, like for example, those endangered species of plants and animals nga walay mga igong papilis, please dili ta mo dala anak kay gina-confiscate diha sa ato ang entrance. Sayang lang gyud kaayo na siya. And fourth, of course, mapasalamaton kaayo pud dako sa ato ang mga staff, both sa ako ang tanan, the admin, maintenance, sweepers, sa ato ang security, enforcement, CSU nato. It's because dili jud nako ma-reach ang tanang accomplishment nako diri Tomas, sir, kung wala pod ang ako ang mga staff nga akong katambayayong, no? And of course, again, sa ato ang mga stakeholders usab, because isa pod sila nga nakatabang sa ako for me to reach my target, as what I've said na ako'y target. And my national and local agencies nga mga partners pod nato, again, dili gyud pwede nga mobarog ang ato ang Davao City Overland Transport Terminal kung way proper nga pagtinabangay, cooperation and coordination sa matag usa, og ang pinaka-importante, ang disiplina sa ato ang mga katawhan. Please, no? Ato ang paninindigan nga kita nga mga Davao is disiplinado gyud ta. And again, of course, I would like to say thank you also to retired Colonel Dionisio Abode. It's because sukad na putang-puta sa CTTM, support gyud siya sa ato. Diya hatang ginahatagan og guidance, no? Pagtan-on niya nga kaya nato, okay, go with your kasi imuha man gyud ng ang specialty doc eyes, pero pag naay in times nga nangangailangan pud tag advice gikan sa ato ang mas hawod pa nato, naay gyud gihapon siya nga nagpaluyo sa ato. And special greetings akong nag-inusara nga anak, Haji Nur Ayman Yusuf. Thank you anak mo for being a good son to my mother. Kailaman di ay ning mga kauban akong media ni mo, mami. Barangay Kagawad Fatima Lao o Barangay 23. So, kana lang. Thank you. Daghang salamat. With that, syukran, Ma'am Aisa Yusuf sa panahon. Syukran sa paghatag na. Yes, so, dili pa kini ulahi kay mo balik rami sa sunod nato mga edisyon. Alright, so para sa mga ulahi updates sa niining Davao City Overland Transport Terminal. Ug dinhi natapos ning atuwa nga pagpanaguban-uban niining edisyon sa atuang kapihan sa Kadangpan. Kami ang inyong mga moderator, Kadangpan Carlo Dolier ug Tomas Avancenia. Kita na pod ta sa sunod higayon sa laing panghisgotanan sa mga butang nga diin ako, ikaw, kitang tanan adunay dakong kalambigitan. Salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Amping permin.